Binatikos ng Senate minority ang ginawa ng mayorya sa Senado na pag-remand o pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Tila pang-iwas daw ito sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Paglilinaw naman ng ilang senador, hindi maituturing na dismissal ang ginawa nila sa impeachment case. May unang balita, si Rafi Tima. Sa botong 18 pabor, 5 tutol, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon na ipinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay De La Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprobahang mosyon na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun para sa akin, ha? Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the one-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anya'y pang-uusig na ginagawa sa kanya para sirayan ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So walang kaligtasan. Para sa lider ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Against Vice President Sara. In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-announce na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari sa susunod na Kongreso. Hearing is hereby adjourned. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Bago nagkumbin ang Senado bilang impeachment court, nagkainitan ng ilang senador sa gitna ng sesyon. Ang ugat ng pagtatalo, dapat bang mauna ang panunumpa ng senator judges o ang paghain ng motion para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice Sara Duterte? Dumepensa naman ang ilang House prosecutor sa pahayag ni Senate President Escudero na sa Kamara tumagal ang impeachment complaint noon. May unang balita si Mav Gonzalez. May I now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Sa panunumpa ng 22 senador, opisyal nang na-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero bago ito, nagkainitan sa umpisa ng sesyon. Gusto kasi ni Senador Bato de la Rosa na mag-privilege speech bago mag-oath-taking ang mga senador. Bagay na pinalaga ni Minority Floor Leader Coco Pimentel dahil sa napagkasundo ang schedule. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. That's why I made it
a precondition that I'm willing to take oath as a member of the impeachment court, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath taking is not the convening of the court. Namagitan ang Senate President. At sinuspindi muna ang sesyon para mag-usap ang mga senador. Pagbalik ng sesyon, pumayag ang minority bloc na pagsalitain muna si De La Rosa. Dito na nagmosyon si De La Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Ang dahilan niya, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sununod ng House of Representatives ang internal rules. Pinuna rin niya ang Kamara dahil sa last minute na pag-transmit ng impeachment complaint sa Senado kaya nawalan sila ng oras na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Duterte sa Korte Suprema na dapat daw ibasura ang fourth impeachment complaint na nakarating sa Senado dahil nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May nauna kasing 3 impeachment complaint laban sa bise. Sumang-ayon sa mosyon ni De La Rosa si Senador Bongo pero may mga tumutol. Mr. President, I agree with the speech of Senator Bato de la Rosa. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay justisya. Senator Go, before you proceed, Chair has not yet recognized you. Session is suspended. Ang gusto ni Senador Risa Hontiveros, mag-oath-taking muna ang senator judges alinsunod sa usapan. Para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. Si Senador Joel Villanueva naman, sinabing ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Senator Bato. Ilang beses sinuspende ang sesyon dahil nagtatalo na ang mga senador. Sa isang punto, nagkainitan ulit sa session hall. Nang tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa-senador na si Joel Villanueva. Ayon kay Padilla, ang usapan ay bukas pa i-convene ang Senado bilang impeachment court. Uminit ang ulo niya matapos masabihang mag-relax. Inawat sila ng iba pang senador. Sa huli, nag-rule si Senate President Chis Escudero, i-convene ang impeachment court at ang impeachment court ang aaksyon sa gusto ni Senator Bato. Wala nang nagawa ang Duterte bloc. Nagyakapan din kalaunan sina Villanueva, Padilla at De La Rosa. Sinuspindi ang sesyon ng ilang minuto para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe. I, Francis Chis G. Escudero. Nauna na ang panunumpa ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Natuloy ang panunumpa ng senator judges. Pero kapuna-puna na ang ilang senador hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senadora Cynthia Villar at Senadora Amy Marcos. Nagsabi rin silang nanumpa sila with reservations. Sa pagpapatuloy ng isinasagawang pagdinig ng impeachment court, pinag-uusapan na ang mosyon ni De La Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga kwestiyon ng jurisdiksyon at pagiging legal. Ang House Prosecution Panel handang-handa na para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress gaya ng binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. I won't say it's a softening of his stance, but maybe
these two things can be reconciled. Wala ring epekto ang biyahe ng Vice Presidente papuntang Malaysia para daluhan ang Philippine Independence Day celebration doon ng mga OFW. Dinepensahan din ni Abante ang Kamara sa paninisi ni Escudero sa tila mabagal nitong aksyon sa mga impeachment complaint doon. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Again, ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Ayon naman sa ilang kongresista, imbis na pasulong, paurong ang naging hakbang ng Senado sa reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. Kinokondena nila at ng ilang grupo ang pag-remand sa Articles of Impeachment. May unang balita si EJ Gomez. Umalma ang ilang House prosecutors sa naging desisyon ng Senado bilang impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Sa isang pahayag sa GMA Integrated News, sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga House prosecutor na mandato ng Senado na mag-proceed sa trial. Ang pag-remand sa Kamara ng Articles of Impeachment ay hakbang daw na paatras imbes na pasulong at ito raw ay unconstitutional. Kung nais daw ng Senado ng certification, pwede naman daw itong hingin sa Kongreso. Maituturing din daw bilang certification ng Articles of Impeachment. Nananawagan naman ng indignation rally ang Makabayan Bloc sa Senado, kasunod ng desisyon ng impeachment court. Binatikos naman ng ilang grupong nag-vigil sa labas ng Senado ang desisyon nitong ibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Napakaduwag ng mga senador na nag-remand ng impeachment complaint pabalik sa House of Representatives. Pagkatapos ng ilang buwan na dinrable nila yung impeachment complaint. Pagkatapos nilang manumpa, mag-robe, tapos ire-remand lang nila pabalik sa House of Representatives ang impeachment. Ang dapat ginawa nila ngayon, kung wala silang takot, kung sila ay kampante na maisiwalat ang katotohanan, gawin sana nila ang trabaho nila at dapat ay sinimulan na ang impeachment trial ngayon din para magkaalaman na. Nakakapikon po, nakakainis, nakakaasar dahil ibinalik na naman po ng Senado ang impeachment trial complaint sa House of Representatives. Muli na naman po tayong pinaasa ng ating mga binotong senador. Sinisika pa namin kunan na reaksyon ang Senado. Bago ang hakbang ng impeachment court, naghayag ng kahandaan ng House Prosecution Panel para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng Articles of Impeachment, inisyohan pa rin ang writ of summons ni Presiding Officer Senate President Chis Escudero si Vice President Sara Duterte. Kapag natanggap na ng BC ang dokumento, meron siyang 10 araw para sagutin ang Articles of Impeachment. May 5 araw naman ang Kamara bilang House prosecutors para sumagot sa tugon ng BC. Ayon sa Office of the Vice President, bumiyahe si VP Duterte pa Malaysia para makilahok sa pagdiriwang ng mga OFW ng Independence Day bukas. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon na sampahan ng reklamong plunder, perjury, technical malversation at bribery si Vice President Sara Duterte. Ang rekomendasyon ay mula sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa mali umunong paggamit sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President, gain din sa 112.5 million pesos ng Department of Education noong kalihim pa nito ang BISE. Pinuna rin ng komite ang hindi pagdalo ng BISE sa mga pagdinig at pagtanggi ng mga opisyal ng OVP at DepEd na sumagot sa mga tanong, pati na rin ang mga kaduda-dudang pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Duterte. Naitransmit na ng Kamara sa Senado ang panukalang dagdag na 200 piso sa arawang sahod ng minimum wage workers. May mga pangalan na rin daw na isinumite ang Kamara na magiging kinatawan nila sa Bicameral Conference Committee.
Ang Senado may listahan na rin ng mga pangalan para sa BICAM. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nakabidbid pang matalakay ang panukala sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Isang paraan para mapabilis ang pag-aproba sa wage hike bill ay kung i-adapt ng Senado o ng Kamara ang kabilang bersyon. Sa ganitong paraan, hindi na nito kailangan dumaan sa BICAM. Ayon sa ilang kongresista, bukas sila sa bersyon ng Senado na dagdag na 100 pesos sa minimum wage. Kung walang-wala na talaga tayong choice, kung walang-wala na tayong choice, yun yung mangyayari. Oo. Kumbaga hindi naman natin papabayaan na hindi talaga magkaroon ng legislated wage hike, 'di ba? So ilalaban natin 'yan until the end. Kailangan mag-agree. I could just imagine, although they keep on saying they are amenable to adopting our version. Sabi ko nga, if that's the case, why don't you just adopt our version? Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Mandayahan Port sa Basay, Samar. At ito nga ay matapos gawing alternatibong ruta po itong pantalan na ito para sa mga malalaki o mabibigat na mga sasakyan na hindi muna pinapayagan na makaraan doon sa San Juanico Bridge. Matapos nga ipatupad ng DPWH yung 3-ton weight limit. Ibig sabihin, bawal po munang dumaan doon yung mga may bigat na higit sa 3 tonelada. So nandito po tayo ngayon sa may bukana mismo ng pantalan para ipakita sa inyo kung gaano nakarami o gaano nakahaba yung pila ng mga truck na nag-aabang para makasakay sa mga roro. Alam nyo po, kung makikita nyo rito, iilan pa lang yung mga truck, pero pagdating po dun sa may National Highway, naku, katutak na po yung mga nakapila, mga nakatenga mga truck para makasakay nga po sa roro. So sa punto po ito, may makakapanayan po tayo, isa sa mga driver. Ayan po, actually mga driver po na nag-aabang dito na makasakay dun sa roro. Magandang umaga po sa inyo, Kuya. Anthony po, ma'am. Ang pangalan nyo po, Anthony. Oo. Una po sa lahat, gano'n na po kayo katagal na nag-aabang po rito? Nung linggo po kami dumating ng gabi, ngayon Miyerkules na. Oo. Ang sabi sa amin, nung isang araw nagpatikit kami na alas 6 kahapon, tumawagan kami, pinawasan kami dito, tapos alas 3 na naman, ngayon alas 5 na naman, wala pa yung barko. Opo, tapos alas 5 na, wala pa yung barko. Oo, ngayon alas 7, mag-alas 7:30 na, wala pa rin yung mga barko. Ang pinagtataka ko lang, sabi niya sa Juanico, bawal ang 3 tons, bakit yung sabay-sabay mga kotse nandun sa ibabaw, ilang tons na po yun nandun sa taas, bakit ibabawal nila yung 3 tons, wala naman gumagawa, sabi sira daw, wala naman gumagawa. Hindi, mukhang ginagawa. Pero kumusta po ang sitwasyon nyo ngayon dito? Paano kayo kumakain? Mahirap po dito sitwasyon namin dahil walang paliguan, walang CR, walang makainan, dito lang sa truck tulog. Okay, may panawagan po ba kayo lalo't mamaya nasa darating po mismo si Pangulong Bongbong Marcos panawagan para namin sana, panawagan namin mapabilis sana yung pagtawid dito kasi malaking abala sa amin dito. Hindi na po kami pinapaniwalaan ng boss ko na ilang araw na kami nakapila dito dahil ang kabilang grupo nakatawid. Di ko alam, may naglagay siguro kung paano sila nakatawid agad. Ba't hindi kayo makasakay sa Roro? Wala pa yung Roro, di ko alam kung anong problema, di ko maintindihan sa kanila dahil pabago-bago schedule, wala silang isang salita. Alright. Ayan, makikita nyo po rito, nakaabang pa rin po yung ibang mga truck driver habang yung iba naman nakasakay mismo, natutulog pa, nagpapahinga. Salamat po Kuya Anthony. Ayan. So, ito po yung sitwasyon. Talagang pahirapan, tsaka of course talagang napakahirap nung sitwasyon ng mga truck driver dito na naghihintay nga po. Kung makikita nyo po dun sa tawid naman ng dagat na yan, yung mga puti po na yon, pila rin po yon ng mga truck. Maliit nga lamang po kasi from here across the ocean. Talagang makikita po ninyo, talagang mahaba rin po yung pila. Sila naman yung mga nag-aabang sa Roro na masasakyan, patawid naman dito sa Samar at sa iba pang mga pantalan. Hindi pa rin po sila makasakay dahil nga po hindi pa raw dumarating yung mga Roro. At ayon sa yung ilang mga negosyante, talagang apektado na po sila. Marami ang nagrereklamo sa delay sa delivery ng produkto, lalo na yung mga nabubulok gaya ng prutas, gulay, mga isda. At ayon sa lokal na opisyal, posibleng umabot ng 50 million pesos kada linggo ang lugi ng mga negosyo dahil sa delay at dagdag na operational cost dulot ng alternatibong ruta nga. May pagtaas sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga pangunahing produkto sa Tacloban at Samar dahil sa limitadong supply at dagdag gastos sa transportasyon.
Mga panandaliang solusyon naman ng gobyerno, dagdag na RoRo vessels ang pinag-aaralan ng PPA at Marina upang mas mapabilis ang biyahe ng mga truck at maibsan ang pila. Pero sa ngayon, pinag-aaralan pa rin po nila yan, hindi pa rin po dumarating yung mga RoRo rito. Pinaplano rin po magpatayo ng temporary holding areas para sa mga truck drivers habang naghihintay sila sa schedule sa Pantalan upang hindi magdulot ng trapiko sa highway, at nagpadala na rin ng karagdagan tauhan ng Philippine Coast Guard at lokal na pulisya upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan dito sa port area. Sa mga sandali pong ito ay pre-position na po yung mga security, lalo't inaasahan maya-maya ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos para siya mismo ang personal na mag-inspeksyon at kausapin ang mga truck driver na nag-aabang dito sa may Amandayahan na port, at mamaya ay pupunta rin po siya sa San Juanico Bridge para inspeksyonin ang sitwasyon doon. So yun muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Basay, Samar. Balik muna sa studio. Mga kapuso, isinailalim po ni Pangulong Bongbong Marcos sa 1 taong state of calamity ang buong Eastern Visayas. Yan ay para bigyan daan ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Epektibo ang deklarasyon mula June 5. Iniutos na ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagsasaayos nito. Ang mahigit 2 kilometrong haba ng San Juanico Bridge ay nagdurugtong sa Leyte at Samar provinces. Nitong Mayo, ipinagbawal na ang pagdaan ng mga pedestrian at mga sasakyan lampas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge na matuklasang may seryosong pinsala ang ilang bahagi nito. Naglinis ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, MMDA, sa isang creek sa Caloocan kung saan tambak-tambak na basura ang naipon. Live mula sa Caloocan, may unang balita si James Agustin. James? Igang, good morning. Abala nga yung mga tauhan ng MMDA ngayong umaga dun sa paglilinis dun sa mga basura na naipon dito sa Maligaya Creek sa Caloocan City. Bahagi po ito ng tinatawag na Bayanihan sa Estero, isang programa ng ahensya para malinis yung mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang pagbaha. Sari-saring basura ang inabutan ng mga tauhan ng Flood Control and Sewerage Management Office ng MMDA. Pinakamarami yung mga styrofoam, may plastic cups at bottles din. Sa dami nga ng basura, hindi na ito kinakaya ng trash boom na nakalagay sa creek. Sabi ng MMDA, paulit-ulitan nilang nililinis ang creek pero hindi pa rin maubos-ubos sa mga basura. Ngayong umaga nagtungo rito si MMDA General Manager Procopio Lipana at panawagan niya dun sa mga residente maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Ayon naman dun sa mga residente na nakausap natin, matagal na nilang problema ang mga basurang naiipon sa creek, lalo na kapag tag-ulan. Nagdudulot daw ito ng pagbaha at pinapasok ng tubig ang mga bahay na malapit sa creek. Mababa po dyan dahil nga dyan sa basura, maabot pa yan hanggang sa kaligitnaan ang basura. Ngayon, ang tubig ngayon, hindi nakakalabas dito. Umaahon ngayon ang tubig. Kailangan yan, lagyan ng paskil na huwag lang magtapon ng basura, sir. Kaya lang ang mangyayari dyan, araw-araw, pag nagtapon ng ganyan, ganyan ang ganyan. Matagal na namin problema yan eh, yung basura na yan. Pag talagang malakas ang ulan, pag gumapaw yan, siyempre dito lalabas sa amin. Kawawa yung nasa loob. Ako hindi ako kawawa kasi nasa 3rd floor ako. Yung nandiyan sa loob, silang kawawa. Minsan lampas tao yung tubig dyan. Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa malapit sa mga waterways at nakikiusap tayo na sana ay maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura, na iwasan na matapunan ang ating mga waterways sapagkat alam naman natin ating magkakaroon ng baha, ang nakikita natin ay yung bundok ng basura. Samantala, Igan, ongoing ngayon yung paglilinis ng mga tauhan ng MMDA. Gumamit na sila ng bako at marami-rami na rin yung mga basura na nakuha mula dyan sa creek. Pero ito'y bahagi pa lamang at ngayong umaga pa lamang ito sa datos na nakuha natin mula doon sa LGU maging dito sa MMDA. Simula nitong weekend ay umabot na sa 12 dump truck o 12 tonelada ng basura yung nakuha nila mula dito sa creek na ito. Araw-araw naman daw yung sinasagawang paglilinis, yun nga lang talaga, dito talaga yung natatambak yung mga basura na galing din doon sa ibang mga creek pa na nakaduktong sa bahaging ito ng Maligaya Creek sa Caloocan. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. It's finally happening!
Nako, eto na nga. Malapit na mag-reunite ang global sensation na BTS. Yes. Dahil discharge na nga kasi sina BTS members Jimin at ang aking bias, Jungkook, mula sa kanilang mandatory military enlistment. Isang araw lang yan matapos lumabas ang co-members silang sina RM at V kahapon. Yan nga, matamis na ngiti at pagsalubong ang sumalubong sa fans at media nang humarap ang K-pop idol sa paglabas nila ng military camp sa Chuncheon, South Korea. Oh, laki rin ang ngiti mo. Oo hindi may tago. May special treat pa si BTS leader RM na tumugtog gamit ang kaniyang saxophone. Yan, inaasahang makukumpleto ang OT7 next week sa nalalapit na military discharge ni Suga. Ay, nako, Anyway, ito naman, bago ang inaabangan debut nila sa mundo ng Encantadia, sumalang muna sa TikTok lip sync ang tatlong new gen of Sangres. Uy, kayo yata to, Angel. May mensahe siya sa iyo. Ay. Wala ngayon, pinapalaya na kita. Friends lang tayo, okay? Ayan, nakafeel na Kelvin Miranda, Faith Da Silva, at ang ating UH hostmate na si Angel Guardian ang pag-emote. Ganda ng iyak ko dyan. Oo full support naman sa Kuwelang trip ang co-stars sila si John Lucas at ang Gueco Twins. Ayan. Pero bago yan, humataw rin kami sa isang TikTok dance challenge. Ayan, more than 500,000 na ang views niyan. Ayan, panoorin nyo kung gaano ako kagaling dyan. Ay, hindi na ata kami to. Parang iba na yan. Samantalang sizzling hot performance naman ang hatid ni Sangretera Bianca Umay. Yes, go girl! Ayan, humataw siya sa kanyang sports car habang naka-high heels. Aba, dance practice lang yan pero on point ang bawat pitik. Yes! Pak! Ang galing, ang sexy. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.